Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahan ng kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O puon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, puon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o puon, ay di magsasawa. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alagad at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila anong oras siya gumaling. Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, "Magaling na ang inyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-4 na linggo ng Kwaresma. At ang ating mga pagbasa ay patuloy tayong inihahanda para sa paparating na pagdurusa, pagsakripisyo, pagkamatay sa krus ng ating Panginoon. At wag nating kalilimutan, ang patutunguhan nito ay ang kanyang muling pagkabuhay. Yan po ang ating hahandaan sa panahon ng Kwaresma. At ang ebanghelyong ating narinig ngayon, nakita natin kung papaanong siya ay naglalakbay sa mga bayan. May mga komunidad po, may mga bayan na hindi siya tinatanggap. No, ang nakakalungkot nga po doon, kung saan pa siya, like ng Nazareth, kung saan siya taga roon, yun pa ang mga taong hindi tumatanggap sa kanya. Bakit kaya? Hindi po kaya dahil sa inggit o dahil sa over-familiarity? Sabi nila, di ba't kilala natin ang pamilya niya? Dito lumaki yan eh. O bakit ngayon nagpapagaling-galingan siya? Kaya't may mga tao din po na hindi tumanggap sa ating Panginoon. Narinig po natin yan last week, nung Lunes din. Ngunit sa kanyang pamamaraan, kapag po may mga taong hindi tumatanggap sa kanya, napansin natin na ang Panginoon, hindi niya ipinagpipilitan ang kanyang sarili. No, hindi niya pinipilit ang mga tao, bagkus ito ay isang choice ng mga tao. Not from the Lord, kung hindi sa mga tao. Pinapakita ng Panginoon ang kanyang sarili, and it's up to the people, it's up to us, whether to choose or to reject Jesus. Mahalaga po yung choice na yon. Nung tayo po ay bininyagan, at ang lahat ng binyagan ay tunay na nagdidesisyon na tumatanggap sa Panginoon. Ngunit sa ating kapanahunan at sa lahat naman po ng panahon, sadyang may mga tao po na hindi tumatanggap sa Diyos. Well, desisyon po nila yon. Ang tumanggap kay Jesus ay nakakatanggap ng mga biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Ngunit ang hindi tumanggap sa Kanya ay hindi makikita ang liwanag na dala ni Kristo sa kanilang buhay. So, choice po natin yon, hindi po sa Panginoon yon. Ginawa na lahat ni Jesus, siya ay nagkatawang tao, nagpakita sa kanila, nagpakilala, gumawa ng mga milagro, nagturo. It's up to the people whether to choose Him or to reject Him. Nakita natin dito sa ebanghelyong ating binasa sa Lunes na ito na kung may nag-reject sa kanya, meron din naman pong tumanggap sa kanya. Doon sa Galilea, no, kung saan siya ay naglakbay, ay may mga tumanggap dahil nakita na nila yung proof. Nakita nilang nakakapagpagaling siya. Kaya welcome siya doon sa Galilee. At isang situation dito na nangyari ay may isang opisyal na lumapit sa kanya at sabi, please, pagalingin niyo po ang aking anak. Simple naman po, ganun din po ang ating mga panalangin, di po ba? Nagdarasal din tayo sa Panginoon, nanawa, Panginoon, pagalingin mo po ang aming mga may sakit. Pero, ang isang napansin dito ng Panginoon ay dahil naghahanap lamang sila nung mga kagitla-gitla, yung mga marvelous things na sign from Jesus. Sabi ng Panginoon, siguro isang mensahe ng Panginoon dito ay ang ating pagsunod sa Kanya ay hindi dahil sa mga marvelous, amazing things na Kanyang ginagawa. Hindi po. Bagkus sa Kanyang pagkatao. Nakafocus tayo, hindi dun sa mga kagitla-gitlang mga pangyayari, kung hindi kay Jesus. Na kahit nasa katahimikan, kahit wala tayong nararamdaman, pero dahil ito ay si Jesus, ang anak ng Diyos, siya ay ating tatanggapin at susundan. No? Bagamat ganun ang feeling ng Panginoon na medyo hindi tama ang motibasyon ng mga sumusunod sa Kanya sa Galilea, ginawa niya pa rin. No? Dahil likas po siguro sa ating Panginoon na bagamat siya ay dadanas ng sakit, siya ay parurusahan at masasaktan. He was wounded himself. No? He himself was wounded. Pero ganun pa man, nakita natin sa Ebanghelyo ngayon na ang kanyang presensya sa mga tao ay isang pagpapagaling, kaya't pinagaling niya pa rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Kwaresma ay nakita natin kung papaanong hindi siya tinanggap ng kanyang kapwa. Ngunit sa kabila ng ganon, patuloy pa rin siya sa paggawa ng kabutihan sa kanila.
Siya'y nagpapagaling. Pumupunta pa siya sa mga tao na tunay na nangangailangan sa Kanya. Hindi niya nainisip ang Kanyang sariling kapakanan, bagkus ay likas po sa ating Panginoon at isang magandang halimbawa sa atin na hindi naging makasarili, bagkus lagi niyang iniisip kung anong kagandahan o anong kabutihan na Kanyang gagawin sa kanila. Mga kapatid, sa patuloy nating pagdiriwang ng Kwaresma, nawa ay sundan natin ang Panginoon sa Kanyang daan ng krus, na hindi tayo nag-give up, bagamat may mga pagsubok o hindi pagtanggap tayong nararanasan, ngunit maging matibay tayo sa pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, at sa lakas na yan, pagdating ng panahon, ating mararanasan din ang kaluwalhatiang inihanda niya para sa mga sumusunod sa Kanya. Amen.